Mayong buntag ka natong tanan. Nagpasalamat ta sa Ginoo sa kagayunan nga kapadayon ta sa ato ang Advent journey, ang ato ang panaw sa Adbyento, pagpangandam sa solemnidad sa pagkatao sa atong Ginoong Jesucristo. I can just remember sa akong mga pastoral experiences kanang mga higayon nga na destino ko sa mga parokya sa Spain o sa England, wa gyud misa de Gallo. It's a very distinct tradition, religious tradition that we have here in the Philippines nga 9 days before sa Pasko mo effort kita magsaulog ta sa misa de Gallo. And it has a Marian tone tungod kay kaning Pilipinas. Gitawag man ni sa mga katsila nga Pueblo Amante de Maria, ang katawhan nga nahigugma kang Maria. Sa to pa, buot na itong ubanan ang Mahal na Birhen, ang malandong tano sa 9 crucial days before the birth of our Lord Jesus Christ. Ingana ta ka Marian, ingana ang atong pagpadayag sa debosyon nato sa Mahal na Birhen. We want to accompany her, and she is also accompanying us as we wait for the birth of our Lord and Savior Jesus Christ. Ang atong gihimo is commemoration naman lang ni because our Lord was born in the manger more than 2,000 years ago. Apan pinaagi sa liturhiya sa simbahan, we relive, we make present the very salvific mystery of Jesus. Sa atong pagpangandam sa kapistahan sa pagkatao ni Jesus, importante kayo ang pagpamalandong sa pulong sa Dios. Usanis mga butang nga atong inumduman, kung ganahan ta mo ulawom ang ato ang debosyon sa Mahal na Birhen o atong pakigugma sa atong Ginoong Jesucristo, ang pagpamalandong sa pulong sa Dios. Over the past days, we have been reflecting on the events surrounding the birth of Jesus as well as the birth of Saint John the Baptist. Nga mao'y ebanghelyo nato karon. Kay ngunta nganong apil man si Saint John the Baptist sa Advent journey? Tungod kay importante sa lang iyang misyon sa ato ang history of salvation. Siya man ang gitawag sa Ginoo nga mahimong magaandam, no? The precursor of Jesus, the one who prepares the coming of the Lord. Kung ang Adbyento pagpangandam sa pag-abot ni Jesus, nan si San Juan makagiya usab kanato. Sa atong pagpalawom sa atong pagmamalandong karon adlaw, base sa ebanghelyo nga atong gisangyaw, tulo ka mga punto ang buot nako i-share kaninyo. Una, mao ang pulong nga kaluoy. In our gospel reading today, we are reminded that the relatives and the people or the neighbors of Elizabeth, Saint Elizabeth, witnessed God's mercy that was shown upon her. Nga ang Ginoo nagmaluluyon kaniya ug sa iyang pamilya. Dugay silang nangandoy nga makaanak. People thought that their prayer will never be heard. She was considered to be a barren, murabag tao nga nagkalimtan na sa Ginoo. Apan, they were all surprised sa dihang sa usa ka misteryoso nga pamaagi, despite her old age, sa iyang katiguangon, nahimugso ang bata sa iyang sabakan, ug mao kini si San Juan. Nakita sa Ginoo nga dili, nakita sa mga tao nga dili kawang ang iyang pag-ampo tungod kay ang Ginoo naluoy kaniya. We have to always believe that God listens to our prayers, that God is faithful to His promises, that God is merciful. Hinaot nga sa ato usab nga tagatag sa kinabuhi, hinaot nga makapadayag ta o makahatag sa atong testimonyo, our own testimony of God's mercy.
Nakasinati ba mo sa kaluoy sa Ginoo? I suppose matagusan na to makaingon, Father, kung naalay opportunity nga moani sa tubangan niya mo share ang kadausa, kung giunsa nato pag sinati ang kaluoy sa Ginoo, ang tanan gyud siguro. The fact na nagkatapok ta diri aron sa pagsimba, usa ka naka-sign nga nakasinati ta sa kaluoy sa Dios. Nataliwala sa mga pagsulay sa kinabuhi, atong nasinati nga anaa gyapon ang Ginoo nga naglig-on kanato, nga naggiya kanato, that there is a solution to every problem, that there is hope, that there is light amidst darkness, because God is merciful. Now, according to the saints, kung mahisgot tag kaluoy sa Ginoo, maka-transform ni. God's mercy is transformative. And there are two facets of mercy. Mato pa ni Saint Thomas Aquinas, kanang affective mercy, kanang mubati kag kaluoy. Importante kay na kay that's one distinctive sign of being a Christian, kanang maluoy ta sa itong isig katao. Kana bang di ka maingon nga, mayra, nahitabo na niya, mirisi. Murabag ikalipay ni mo ang nahitabo sa isig katao. Ang normal for a Christian is to say, kaluoy sa taon. Nang unsa man atong matabang ananiya, that's effective mercy. Di lang di ay kutob ni sa pagbati, kinahanglan gyud nga naay buhat. No? Just a week ago, nag-organize na sa Seminaryo Mayor ni San Carlos og feeding Christmas parties para sa mga bata nga nagpuyo sa kabaryo. Giuna na to ang poorest of the poor. Lipay kay sila nga for the first time adunay mascot ni Jollibee. Og nya naay mga games nga para ra gyud nila. Og sa paghatag na sa pagkaon sa Chicken Joy, adunay pipila ka mga bata na niingon nga karon pa may katilaw og Chicken Joy. So lipay kay sila tungod sa kaluoy sa mga tao nga buot mo paambit sa ilang grasya ngadto aning mga bataa. But there was one child who caught my attention. Usa ka batang lalaki kay wa siya gikaon, ingon anong kado nga gi-distribute naman ang tanan. Siya gisud nako sa plastic, Father, kay maluoy ko sa akong banghod nga akong gisaaran nga magdungan big pangaon. Naluoy ko sa akong banghod nga tuwa sa amo kay usa-usa ra man gyud kada pamilya ang maka-attend niini. Ako ni gipaambit ninyo kay sa iyang pangidaron naa na ng kaluoy ba? Kaluoy sa imo isig katawo. Kaluoy sa uban. And that's a sign of God's presence. Hinaot nga pangayoon nato sa Ginoo kanang kasa sa kaluoy tungod kay kita nakasinati man sa kaluoy sa Dios. Ikaduha, ato makita sa ebanghelyo nga sa pagkakita sa mga tao sa kaluoy o gugma sa Dios nga gipadayag sa pamilya ni Isabel o ni Zacarias, sila nangalipay. They rejoiced with them. Usabi na ka nindot sa nga tema sa Pasko, no? The joy that comes from God. Importante na nga ito ng hinumduman ang kalipay nga gikan sa Ginoo. Tungod kay usay ang kalibutan, aduna may gipadayag nga kalipay nga lumalabay niya ang mga tao mudugok ato magtuo nga munay makahatag og kalipay. Sa seminaryo din ko na destino, dool ana adunay kanang diskuhan nga daghan kay maglinya niya sa unang adlaw sa Misa de Gallo. Nakita ko nga daghan kay mga batan-on ning taon nga kadlaw na pero naa pa nag-alirong sa maong diskuhan. Sa mingon ko nga, is that true joy or happiness? Dili siguro. Kay kana lumalabay lang kay na siya, no, nga kalipay. Ang tinuod nga kalipay anaa sa paggahin og panahon alang sa Ginoo. Ang tinuod nga kalipay anaa sa pagbuhat og maayo. Ang tinuod nga kalipay anaa sa pagpaambit sa atong grasya ngadto sa uban. Labi tay mga tawo mingon ako, Father, kani akong ipaambit ba gamay ra kay ni, naay na maligad butong. Unya, wa na ko dawa kuha ang sukli kay naluoy ko sa
na maligya og buto nga init kaayo niya, muna siya matud pa niya naningkamot siya trabaho para sa iyang pamilya. Nalipay kay ko nga akong gipaambit niya ang gamay ra gyud nako nga murabag grasya. Anong nalipay man siya? Because by nature we are meant to do good. Sa to pa, gihimo ta sa kinaiyahan imahin sa Dios nga maayo. That's why whenever we do something good, we are happy. Kung maghimo tag di maayo, sa matong bation, we feel guilty. We feel bad. Because that is not our nature. Una ka na mo pasaylo ta sa ito'y sikataw, dapat malipay ta. Because God wants us to be forgiving. Kanang mo paambit sa itong grasya sa uban, malipay ta. Because God wants us to be generous. Kanang nakita ta nga ang ubang mga tao nakadawat og panalangin sa Dios, malipay ta. Because we are contented. Because we too have experienced God's goodness. Nowadays, people waste their time comparing themselves to others nga di na sila malipayon. Kay usahay, murabag nakuwangan sila o usahay magmahay sa Ginoo. Apan sa atong ebanghelyo, atong makita nga ang mga tao nalipay, nagipanalanginan si Isabel o Zacarias o gidungog ang ilang pag-ampo. Joy in the Lord. Joy in the blessings of other people. Ikatulo, katapusang punto, faith o pagtuo. Atong hinumduman nga sa dihang ang anghel ni pahibalo kang Maria na siya mahimong inahan sa atong manuluwas na si Kristo. Mingon siya, matuman kini kanako sumala sa imong pulong. That's the power of the faith of the Blessed Virgin Mary. And the Word was made flesh. Tungod kay mituo siya sa Dios. Si Zacarias, sa atong pagipamalandungan, miadto sa templo, kay moto iyang turno sa paghalad og insenso. Ipakita niya ang anghel, apan wala siya mutuo. Kung sa may naitabo ni Zacarias, naamang siya. Apan sa atong ebanghelyo karon, sa dihang nakita na niya nga tinuod ang gisulti sa anghel, nga walay imposible sa Ginoo. Sa diyang nakita na niya nga gianak sa iyang asawa, si Isabel, ang bata ang gisaad sa Ginoo, si Juan. Nibalik sa iyaha ang iyang kapasidad sa pagsulti. He was able to speak once again because he made an act of faith. Ingana ka-importante mga igsuon ang pagsalig sa Dios. Sa ding gipangutana siya unsa ingan sa bata. Misanong siya sa giingon ni Isabel nga Juan ang ingan kaniya kay mo nay giingon sa anghel na mensahero sa Ginoo. Ang Hebrew nga word sa Juan is Yohanan, which means God is gracious. Mibalik ang pagtuo ni Zacarias tungod kay iyang nasinati ang kaayo ug kaluoy sa Ginoo. Hinaot mga igsuon nga taliwala sa mga pagsulay sa kinabuhi, di ta mubuhi, di ta magduda sa Ginoo. May we continue to hold on to God in faith. O kining pagtuo ug pagsalig sa Dios, di manipulong lang ato ning mapadayag pinaagi sa ato ang mga buhat. Kay matud pa ni Santiago, faith without works is dead. Kanang atong pagsimba, usa ka na katimaan sa atong pagtuo. Kanang atong paghimo og maayo sa atong isig katao, usa ka na ka signs sa ato ang pagtuo sa Ginoo na nag-uban o nagtanaw kanato. As we continue to offer this Holy Mass, we turn to the Blessed Virgin Mary, our Mother, and to Saint Joseph, and to Saint John the Baptist. Pinaagi sa ilang pangaliya, hinaot nga mabungahon ang atong Adbyento o ang atong pagsaulog sa Pasko sa pagkatao ni Jesus. Hinaot na kita, mutubo, diha sa kaluoy, diha sa kalipay, o diha sa pagtuo.
Amen. Palihog manindog.